This is our example number 4 for chapter 5, bending stress. The inverted T-beam supports 3 concentrated loads as shown in the figure. Find the maximum allowable value of P if the bending stresses are not to exceed 3.5 KSI in tension and 8 KSI in compression. So, i-shade natin yan. So, meron tayong allowable stresses, okay? Allowable bending stresses for tension and for compression. Okay? And ito yung ating loading diagram. So, meron tayong load P sa point A and point E. So, parehas na overhang. And meron tayong load 4P, okay, sa point C. And kung napansin niyo, okay, so this is 3, 2, then this is also 3, 2. Ibig sabihin, yung ating structure is symmetrical and also yung ating loadings is symmetrically positioned. Okay? So, ibig sabihin, since naka-mirror to or symmetrical yung ating or meron axis of symmetry sa ating beam, yung ating reaction for the support P and D is maghahati lamang. Okay? So, ibig sabihin, yung ating BV and RD is parehas ang value. Okay? So, kahit ano lang to, kahit di natin ilagay solution Or anyway, sige, ilagay natin solution. Ilagay natin ito dito ng konti. Ayan. So, ngayon, yung solution natin ngayon, yan is yung total natin load. Okay? Yung total resultant natin is equals to 2P. Okay, dalawa kasing P. Okay? Then, isang 4P. Ibig sabihin, ang total resultant natin is 6P. Ibig sabihin, maghahati lang yung ating BV and RD. Yung BV natin is also equals to RD, which is equals to R over 2. Okay, ibig sabihin, yung ating BV and RD is equals sa 3P. Okay? Ayan. So, ngayon, pwede tayo makapag-drawing ng shear and moment diagram. Okay? So, ang gawin nyo dito, kapag nag-solve kayo ng ganitong problem, since hindi naman nire-require, pero since ginagamit naman natin ang pag-drawing ng shear and moment diagram, ang gawin niyo yung mga solution nyo, nasa left side na lang ng inyong papel. Then, yung nasa right side, ang nasa right side ng inyong papel is, mga solution, and yung nasa left side ng inyong papel is yung drawing ng shear and moment diagram. Okay? So, for shear, so ito, negative P to. Tama ba? So, negative P. Then, sa point B, wala naman ditong value. Okay? Or wala naman load. So, negative P pa rin to. So, negative P plus 3P. Therefore, positive 2P. Then, sa point C, wala naman tong load ulit. So, ibig sabihin, positive 2P rin to. So, positive 2P minus 4P. So, negative 2P. Okay? Sorry. This is negative 2P. Then, dito rin sa ating point D, wala naman tayong load dito. So, ibig sabihin, ito rin is also equals to negative 2P. Then, negative 2P plus 3P is positive P. Yan. Then, positive P rin dito. Then, positive P minus P is 0. So, lahat yan, concentrated load. So, ibig sabihin, yung ating shear diagram is lahat 0 degree. 0 degree. Tumaas. Then, 0 degree. Then, bumaba. Then, 0 degree. Then, tumaas ulit. Then, 0 degree. Okay? Yan. So, ito na yung ating shear diagram. Wala nga lang tayong mga magnitude. So, di ba, yung previous problem natin, yung example number 3, kailangan mo nating i-drawing yung shear and moment diagram natin para malaman natin kung saan yung ating maximum bending. Mamaya, meron na naman tayong positive or maximum positive bending and negative or maximum negative bending. So, i-drawing natin. Ayan. So, ngayon dito, medyo taas natin ng konti.
para kung sakali mang gamitin natin yung elastic curve, madrawing natin. So, this is negative, okay? So, area niya. Okay, so 0. So, mula dito. So, negative p times 2. So, negative 2p. Yan. So, negative 2p plus this area, this is 2p multiplied by 3. Okay, so, dan ba yun? Kailangan na ng calcu. So, negative 2 plus 2 times 3. Ayan. So, 4. So, positive 4p. Okay? So, positive 4p minus 2 multiplied by 3. Nasaan yung 2? Ito, yung 2p. Then, multiplied by 3. Then, negative 2p rin. Naka-mirror lang kasi ito eh. Okay? So, negative 2p. Then, negative 2p plus p, 1, multiplied by 2. So, 0. Then, 0 degree to first degree. So, dito 0. Then, papunta sa 2p, sa negative 2p. Then, okay. So, pag ganito. Then, pag ganito. Then, pag ganyan. Okay, so, naka-mirror lang talaga siya. So, meron tayong dalawang ano dito. Maximum bending sa 2p, ito yung negative 2p and positive 4p. Yan. So, nasan to yung mga points na to? Nasa point B. Huwag natin i-consider itong D kasi parehas lang naman sila ng B. So, sa point B and point C. Okay, so ito pa pala. Hindi pa natin nakukuha yung I niya. Okay, so i-locate muna natin yung kanyang y. So, dito na lang. I-locate natin yung y dito. So, y bar. So, hatiin natin yung dalawa. So, syempre, itong y bar natin, ito yung location ng neutral axis. So, sabihin natin ito yung ating area 1. Ayan. So, since y bar dito sa base, dito magmumula rin yung ating y1. Okay? So, ito yung ating y1. Ayan. Okay? So, this is area 1. And this is our area 2. Ayan. So, area 2. Then, ito naman yung ating y2. Isa-isayin ulit natin, gaya ng ginawa natin sa problem number 2. So, area 1 is equals to 8 multiplied by 1 inch. So, this is 8 inch squared. At ang kanyang y1 is kalahati ng 8. Okay? Dito yun eh. Plus yung thickness ng ating flange. Yes, this is flange pala. So, this is 8 over 2 plus 1. So, this is 4 plus 1. This is 5 inches. Next, area 2. Ang area 2 natin is 4 multiplied by thickness, 1. So, this is 4 inch squared. Then, y2 is kalahati ng 1 inch. So, 1 over 2. So, this is 0.5 inch. Okay, so makuha natin yung ating y bar. Ang ating y bar is, area 1 multiplied by y1 plus area 2 multiplied by y2 over area 1 plus area 2. So, gawin natin yung ating area 1 is alpha A multiplied by y1 na 5 plus alpha B multiplied by y2 na 0.5 over alpha A plus alpha B. Ang alpha A natin is 8. Ang alpha B natin is 4. So, 3.5. So, 3.5 inches. So, tama lang. Okay, 3.5 inches yung ating y bar. Ibig sabihin, greater than sa thickness sa 1 inch. So, nasa taas siya ng 1 inch. Okay, so tama. Next, yung atin namang INA. Okay, so INA is equals to
I1 plus I2. So, ang ating, syempre, sinabi natin doon sa example number 2 natin, since ang ating centroid is wala sa location ng mismong centroidal axis, kailangan natin mag-transfer formula. So, ulitin natin, ang transfer formula is equals to Ix bar plus area t squared. So, I1 natin is ito. Ang base niya is 1 inch. Ang height niya is 8. So, 8 cube over 12 plus area 1 multiplied by y bar minus y1. Okay? Then, isama na rin natin yung I2. Ang I2 natin is, ang base niya is 4, yung nakahiga. Ang height niya is yung 1 inch. So, 1 cube over 12 plus area 2 multiplied by y bar minus y2. Yes, this is squared pala. Ayan. So, I1, ang base natin is 1 multiplied by 8 cube over 12 plus area 1. Ang area 1 natin is yung alpha A, hindi ba? Ang y bar natin is 3.5. Then, y1 is 5. So, squared. So, 60.667. So, 60.667 inch to the fourth. Next, 4 multiplied by 1 cube over 12. Naka-square ba yung kanina? Ayun, naka-square. Tama. So, 4 multiplied by 1 cube over 12 plus area 2 is alpha b multiplied by y bar na 3.5 minus y2 which is equals to 0.5. So, squared. So, 36.333. So, 36.333 inch to the fourth. So, ibig sabihin yung ating INA is 60.667 plus 36.333. So, 97. 97.0 inch to the fourth. Okay? So, ayan. So, ngayon, dalawa yung ating pagpipilian sa point B and point C. Yes, point C. At point B. Okay? Yung ating moment, okay, so yan, ang ating compressive stress is equals to, yes, wait lang. Ang ating bending stress is equals to moment multiplied by y over I. So, ang moment natin sa point B, yan, kailangan natin i-drawing yung para mas madali natin maintindihan. Ating elastic curve. So, ano ba to? Okay, so negative bending. Yan, dito. Yan siya. Okay. So, negative bending dito. Then, negative bending. Yan. Then, ito, positive bending. Then, negative bending ulit. Yan. Yan. Okay, so ito yung ating elastic curve. So, ibig sabihin, yung compression natin dito sa point B is nasa baba. Okay? So, nasa baba yung ating compression. So, compression dito. Rin compression. Dito naman sa ating point C, nasa taas yung compression. Then ito, tensile, tensile, tensile. Okay? Okay, so yung ating allowable stress for compression, okay, is 8 KSI. So 8 KSI. So that is kips per inch squared. Okay, so yung moment natin dito yes, yung moment natin para sa point B is negative 2p. So, ilan ba to?
feet to eh. So, sabihin, kailangan natin mag-convert to into inches. So, 12 inches. Okay? Ayan. Then, yung ating y. So, ang ating y for compression sa bottom fiber is yung ating y bar. So, y bar is 3.5 inch over ilan ba to? Yung ating INA, 97. Yan, 97 inch to the fourth. Ayan, so check natin. So, cancelled. Wait lang. So, yan, inch squared. So, cancel to. Matitira is skips. Okay? Ayan. So, yung ating P dito is equals to, kahit wala na pala itong negative, ayan, kahit wala na yan, nakalagay lang to is negative para sign na negative bending siya. Okay? Or negative bending moment. So, ilan yan to? 8 is equals to, 8, then pataas yung 97. Okay? Pababa naman yung 2 multiplied by 12 multiplied by 3.5. Ayan. So, 9.238 kips. 9.238 kips. Okay? So, sabi natin P1 to. Okay? Para sa compression yan, ha? Okay? So, ngayon tensile. Sa point P, ang tensile natin is, okay, or ang ating bending stress sa tension is 3.5 KSI. So, 3.5. So, wag natin ilagay ito since pare-pares na naman sila ng conversion. Okay, so, pare sa 2P. Then, convert natin ng 12 inches. Pero yung Y natin, magbabago na. Okay, so, ang Y natin is yung top fiber. So, ang top fiber natin is ilan to? 8 plus 1. Okay, minus Y bar. So, 9 minus Y bar. Ang ating Y bar is 3.5. So, 5.5. So, 5.5 over 97. So, therefore, ang ating P2 is equals to 3.5 multiplied by 97 over 2 multiplied by 12 multiplied by 5.5. Okay, so 2.572. So 2.572 kips. Okay? So next, at point C. Ayan. So ang ating compressive stress dito is 8 KSI ulit. Okay, so 8 KSI is equals to, okay, 4P naman. Okay, sa point C na kasi. Okay? Ang Y naman natin is, okay, convert natin ng 12, convert natin ng inches, multiplied by Y. At point C, at compression, no? So, ang compression dito is yung top fiber. Okay, so, ang top fiber niya rito is 5.5. So, 5.5 over 97. So, ang P3 natin is 8 multiplied by 97 over 4 multiplied by 12 multiplied by 5.5. So, 2.939. So, 2.939 kips. Sorry, 939. 939 kips. Next, tensile is equals to 3.5 is equals to 4P multiplied by 12. Okay, ang tensile natin dito ngayon is nasa bottom fiber. So, bottom fiber is Y bar. That is 3.5 over 97. Therefore, ang ating P4 is 3.5 over 4. Times mo natin ito. 3.5 multiplied by 97 over 4 multiplied by 12 multiplied by 3.5. Ayan, so 2.021. So 2.021 kips. Okay? So ngayon, ang tinutukoy natin ngayon dito is yung load. Okay? Ang sabi rito, what is, or find the maximum allowable value of P. Okay? So, ibig sabihin ng allowable value of P is that yung pwede natin i-apply na P sa ating beam so that the beam will be
safe. Okay? Kahit na buhatin niya yung ano natin na yun, or kahit buhatin niya yung value ng P na yun, magiging safe daw yung ating beam in terms of what? In terms of compression and in terms of tension. Okay? So, ang pipili natin dito is yung pinaka-mababa. Okay? So, ibig sabihin, ito yung ating maximum allowable value of P that the beam can be safe kahit na i-apply siya. Okay? So, ito. Yan, medyo mahaba-haba nga lang siya. And kung napapansin niyo, chine-check natin talaga yung ating yung ating moment diagram para makita natin kung saan nga ba yung magiging maximum bending natin. Kasi nga, kung napapansin niyo, yung ating figure pa is hindi pa siya symmetrical eh. Pero kung rectangular bar man to, okay, kung rectangular to, ibig sabihin nasa gitna yung Y. So ang gagawin natin nun, ibig sabihin yung ating bending stress for top and bottom is parehas. Okay, so sabihin yung ating Y is parehas to. Okay, ang magkakaiba lang is depende kung ang given is magkaiba rin na allowable stresses. So ngayon parehas yung Y bar, okay, parehas lang yung Y, pero magkaiba yung ating bending stress. Okay, so ganun pa rin gagawin natin nun. Okay, so yan, so this is our example number 4 for chapter 5, bending stress.